Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang 1TV News Break. 1TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpubasi nga mga issues ug mga nagpagang impormasyon. 1TV News Break. 1TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa 1TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang muhatod na sab kaninyo sa mga balita sa 1TV Newsbreak Misamis Occidental. Sa atong mga headlines. City Hall miauhag sa publiko nga pahimudsan ang Real Property Tax Amnesty Program. City Assessor's Office Usamis gipaniguro ang makatarunganong proposed SMB. Dr. Junicio Liwagon Jr. formal nang giinstalar isip bagong OIC SDS sa DepEd Usamis. Duha patay, usa kritikal sa head-on collision sa Barangay Dimaluna. 1TV Newsbreak. Nangita ka ba si mong ipangandoy nga panimalay? Aniya na karon sa Ozama City ang Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Anani mo tang sa usa ka prime location sa Barangay Bagakay, Ozama City. Ang Emerald Residences nagatanyag og lapad, moderno nga panimalay nga gidisenyo alang kanimo ug sa imong pamilya. The place has complete facilities and amenities. Emerald Residences is the perfect place for you and your family. Luwas, limpyo ug hamugaway. Mao kana ang Emerald Residences sa Mediatrix Homes. Yes, I am Yasmin Habian Rosti. I choose Mediatrix Homes because nakita na ko nga diri when choosing a home, there are three things gyud dapat natong i-consider. Number 1 is comfort. Number 2 is safety. And number 3 is peace. Alang amenities diri, very nice. Na sila big swimming pool. And one thing lang po nga akong na-admire diri kay na ang among plaza is well maintained. And among water, number 1, ang water na mo lahi ra jud, wala gyoy hunong-hunong, pusog kay sa nga tanan. And then nakita na po diri sa Emerald Residences nga friendly gyud ang environment. Very peaceful, makatulog jud ka. Dayon ang area dili gid siya kanang gubot. So diri sa Mediatrix Home, kaning akong house, mo jud ni ako. Kung mosulod ka, this is me. Because ako mo ay nag-design sa uban katong labi na sa akong kitchen nga mo to'y dream kitchen nako. I recommend everybody, please visit us in Mediatrix here in Emerald Residence. Ug karon alang sa limitado nga panahon, pahimusli ang espesyal nga presyo ug usab ang flexible nga plano sa pagbayad. Ayaw palabya ang imong higayon nga makapanag-iya sa usa ka nindot nga puy-anan. Bisitahi lang ang Emerald Residences sa Mediatrix Homes sa National Highway, Bagakay, Ozama City. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa ato ang mobile number 0908-814-3072 o baka tawag sa telephone number 545-0776. Pangita lang si Ma'am Lorraine Remulta. Ang imong gipangandoy nga panimalay, naghulat kanimo sa Emerald Residences, where urban comfort meets countryside charm. Emerald Residences from Mediatrix Homes, building dreams one home at a time. TV Newsbreak. Sa detalye sa mga balita sa 1TV Worldwide. City Hall miauhag sa publiko nga pahimudsan ang Real Property Tax Amnesty Program. Subling may pahinumdom ang City Assessor's Office o City Treasurer's Office ngadto sa mga local taxpayers sa Usamis nga pahimudsan ang nahibiling pila ka bulan
sa gipatumang amnestiya sa pagbayad sa penalty o surcharges sa delinquency o kalapasan sa real property tax. Gipasabot ni City Assessor's Office kon Office Officer in Charge Samuel Cristuta nga ang real property tax amnesty matapos na karong Hulyo nining tuiga human sa duha ka tuig nga implementasyon. Human nahimong balaod ang Real Property Tax Valuation and Assessment Reform Act niadtong June 2024 ilalom sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Human sa deadline sa unang semana sa Hulyo kung wala gayud matuman sa mga taxpayer ang pagbayad, mabalik ang charges sa penalty, surcharge o ang original nga presyo sa buhis matag tuig. Ang mga nahatdan og notice sa City Treasurer's Office niadtong ulahing bahin sa 2024 og sa miaging tuig mao kadto ang mga real property tax kon real property owner nga dunay obligasyon og tax delinquency. First, dako nga property owners kay muda ko ilang bayron sa buhis real property tax. Pero we got do otherwise kay it was the direction of the BLGF, the Bureau of Local Government Finance, under the Department of Finance, nga mag-revise yun every 2 years. Now, what na napunta ka revise? Why? We're supposed to revise this year, 2026. Kay 23, then 3 years, 26. But there is a new law. Nga po ba itong 2024 na munang wala ta ka revise? The Public Act 12001 or the Property Valuation, Real Property Valuation and Assessment Reform Act nga unahon paghimo ang schedule of market values. So unahon pag-determine ang market values sa mga properties dili sa ang tax rates. So we have to comply this kay balaod. Apay sa balaod sa pagtong tax amnesty. Sa ang uban ninyo nag-claim na sa amnesty, no? The RP Bara law was approved last June 13, 2024 and becomes effective July 7, 2024. Tax amnesty before the effectivity on July 5, 2024, maka-avail ka sa tax amnesty sa real property tax. City Assessor's Office Usamis gipaniguro nga kon ang makatarunganong SMB proposed rate. Gipaniguro sa Usamis kon gipaniguro ni sa City Assessor's Office nga makatarunganon ang proposed rate sa SMB o Schedules Market Value nga ipatuman sa dakbayan sa Usamis sa umabot nga adlaw. Nagkanayon si City Assessor's Officer in Charge Samuel Cristuta nga ang mga schedules market value proposed rate base kini sa pagtuon sa buhatan o pagtandi sa SMB rate sa mga silingang syudad o probinsya sa Misamis Occidental. Mahimo gilayon og bagong pagtuon ang City Assessor's Office sa SMB rate gumikan kay mao kini ang gimando sa Republic Act number 12001 o gitawag nga the Real Property Valuation and Assessment Reform kon Reform Act o RPVRE law nga matag tulo ka tuig adunay mahitabong bag-ong SBM rate aron na mao kini ang bag-ong basihan sa valuation o assessment alang sa land appraisal o land taxation purpose sa kagamanang lokal ning dakbayan. Ang dakbayan sa Usamis sa katapusan may patuman og real property tax revision niadtong 2023 o kung kini nga sugyot maprubahan mahimong mapatuman kini sa 2028. Thank you, Mr. Chair. So far, kiniamong gihimo ang SMB compared to other cities. For example, Misamis Oriental, layo ra kay tas tinuod. Kay ngano man nilaktaw tag tulo ka revisions. Laktaw tag tulo ka revisions. In fact, pag-prove na ko ani sa region,
gigamitan ng value price ratio testing. Layo kay ang atong baseline nga sa previous revision 2023. Kung naka-revision pa lang tagtulo ka tuig, dili ka ta mabuguan at nabugutan ato. Kay na ay 27.95% sa assessed value last revision. 27.925, almost 28%. Sa tulo ka revisions nga nilaktaw, kung nahinahinay pa ato dili nato kadako. Ni matingala ta karon nga nang dako taglukso. In fact, na ay mga sales namo nga wala ka pasar. Kaya tungod sa kadagko kayo, ang market driven data sa actual and real time, lahi. Ang market values ay susuputing gamaya. Sa bukid, sa Sibasi palang daan, tag 500 per square meter na ang 500 square meter na ang agriculturalan. So kining impact karon sa SMB. Gayon ko pagigani ni realistic. So ini Dr. Genesio Liwagon Jr. formal lang ginstalar isip bagong OIC SDS sa DepEd Usamis. Formal nga mo serbisyo isip officer in charge sa Department of Education Usamis City Division Office si Dr. Genesio L. Liwagon Jr. Kini human gipahigayon kagahapon Abril 29 ang posisyon installation ceremony sa Dakbayan sa Usamis. Matawag nga makasaysayanon ang maong instalasyon sa kasaysayan sa Usamis City Division. Gumikan kay mismo ang Department of Education Regional Director ang mipahurar sa bagong OIC Schools Division Superintendent nga si Dr. Rod Ligaspi Puentes. Gitambungan pa sa kapikas sa DepEd 10 Regional Director o amahan sa Dakbayan sa Usamis, Mayor Sam Norman J. Puentes. Uban sa presensya sa mga City Council members nga gipanguluhan ni Vice Mayor Bibi Neri. May we have moment of silence, please? Pangalan? Ako si Genesio Liwagon Jr. ng Mubod, Oroquieta City Na hinirang at itinalaga sa kantukulan bilang isang itinalaga sa katulan bilang OIC Schools Division Superintendent ay taimtim na nanunumpa natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at iba pang alituntunin at pagkaraan niyo'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Sayang mensahe, nagkanayon si DepEd 10 Regional Director Dr. Rod L. Puentes. Gawala niya balbari ang imitasyon ni OIC SDS Genesio L. Liwagon gamoy maopisyet sa taking aron sa tuyo nga personal usab niyang mahimamat ang mga opisyal o personnel sa Usamis City Division Office. Isip bagong natudlong Regional Director sa Rion Jazz. Rihigayon usab kini nga iyang mapadangat personal ang mga agenda o programa nga mas ikapalambo pa sa Usamisnon learners. Iyang gikadismaya ang iwit nga kasimtang sa DepEd 10 sa National Evaluation Assessment o kinahanglan nga muhimo og aksyon sa labing dali nga panahon ang Department of Education Region 10 aron kini makorhian. Gikalipay usab sa DepEd Usamis ang planong pagpapaspas sa transaksyon sa sweldo sa mga magtutudlo pinaagi sa pag-angkon sa usa ka modernong kahimanan. Gipasalamatan usab sa Regional Director ang padayong suporta sa Asinso Usamis Administration o sa Asinso 3 Pillars. Hinungdan nga ingon ini kataas ang naabtan sa kalambuan sa edukasyon sa Usamis o sa Misamis Occidental. I said, sige na nga Sir Johnny, papayag na ako sa grand welcome mo sa akin. I normally just go around the division and the school, just sometimes unannounced, for me to see what's actually happening in the field. Because if there's one thing I hate, I don't like sugarcoating what's really happening in the field. We have good plans.
We have good interventions in mind, but always, what will be the result? We will always be judged according to the result we produce. Sana hindi sa papel lang pangyari lahat. Hindi puro drawing lang. Yung resulta talaga. I'll try to visit more schools. Basta pupunta na lang ako doon sa inyo at para makita ko at makilala din ang mga schools nyo. It may not be the whole of Ozamis City, but I look forward to seeing everyone doing their job. Alam mo, magturo lang ang teacher, yun lang ang sagot. Magturo ng maayos. Magturo ng maayos. Samtang si Mayor Sam Norman Gopuentes giday usab ang ingon ini nga kalihukan sa DepEd Ozamis. Matod pa niya nga ang installation ceremony dili kini ka ordinaryong seremonya apan usa ka aksyon alang sa transparency, accountability o responsibility. Kini nga aktibidad nakalinya usab sa Asinso Brand of Service nga nagtamod gayud sa sihag og klaro nga pagpangalagad. Iyang gidasig ang bagong SDS sa Ozamis nga mahimong bukas sa mga opinyon o suhestyon aron adunay kausaban alang sa dugang kalambuan sa programa sa edukasyon sa syudad. Gipasalig sa mahaning syudad nga ang Asinso Ozamis Administration kanunay nagtan-aw o mutubag sa bisan unsang panghinanglanon sa dibisyon nga nagtumong sa kalambuan sa mga batang Ozamisnon. Today's installation ceremony is not only a moment of recognition on the part of Sir Dionisio Liwagon. It is a defining step for the schools division of the city of Ozamis, reflecting the Asenso brand of service that is marked by being transparent, accountable, compassionate, and people-centered. So, colossal as it may be, please bear in mind that you will not be doing this alone. The city of Ozamis will be beside you as your partner in this quest. And under the Asenso leadership, together with Vice Mayor Bebineri and the City Council, we will ensure and commit that we will provide all resources needed, policies, programs, and resources needed to empower your office to succeed in the challenge that has been posed. And also to enable our schools to thrive. For Regional Director Ruth Fuentes, Ma'am, thank you for your presence here this morning. And thank you also for entrusting this position for the installation. For installing OIC SDS Dionisio Liwagon, and we look forward also for your guidance, continued guidance in our journey together. So, under the Asenso leadership, let it be stated that we are not merely concerned with progress, but it should be progress that would be felt by every learner, by every teacher, and every family within the city of Ozamis. So congratulations, OIC SDS Dionisio Liwagon, and we look forward that your leadership bring forth excellence, integrity, and meaningful change. Thank you, and let us serve together with integrity and with heart. Maayong buntag pag-usap.
Sa laing bahin, usa ka masulubong balita. Duha patay, usa ka critical sa head-on collision sa barangay Dimaluna. Nakabsan sa kinabuhi ang driver ug usa ka angka sa motorsiklo. Humanibangga sa usa ka pick-up kaganing alas 6 sa buntag. Abril 30 sa kabadahon nga bahin sa National Highway sa barangay Dimaluna. Gila ang mga namatay nga sila si Ricky, ang driver nga taga Purok 4 Barangay Lipusong og si Algian nga taga Barangay Guba Clarin. Samtang ana karon sa Talandugon nga kahimtang ang laing angkas nga lalaki nga residente sa Purok 3 Barangay Kapukaw C. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, kusog nga nagdagan ang motorsiklo gikan sa Tanggob City paingon sa Usamis proper. Pagabot sa mga kurbada, giingong mi-overtake kini sa laing motor apan aksidenteng nasugat o nabanggaan ini ang usa ka itom nga pick-up nga gikan sa direksyon. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og grabe nga mga samad o traumatic brain injury ang mga biktima. Gidala pa sila sa ospital apan gideklarang dead on arrival sila si Ricky ug Algian. Padayon pa ang obserbahan sa mga doktor ang laing biktima. Samtang ang mga driver sa pick-up na nasa kustudiya sa mga otoridad. 1TV Newsbreak. Mao kadto ang hanay sa nagbagang mga balita sa 1TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagtimbaya o pagpasalamat sa tanang mga televiewers sa mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa 1TV News Channel. Mga pagpasalamat sa atong mga sponsors sa manining musunod. Alang sa dugang impormasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel, 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV, Channel 16, ang 1TV News Channel, Misamis Occidental. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue, and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated. Luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Uzamis City. Maxwell's Corporations. St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Gigi Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's Uzamis Gigi Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express, o Tugu Group of Company operated by ABC Shipping Agency Corporation and Uzamis Gas Center. Yulin Jr. General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line. FYT Hardware Corporation Uzamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Uzamis Branch, mapalit ang lamiang mga pan, cakes o guban pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan, Uzamis City. Lucky Savor, Soy Sauce, Cayenne Vinegar, and Banana Ketchup. Ang Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Anani mo tang sa usa ka prime location sa Barangay Bagakay, Ozamis City. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfil Duhay Lungsod. Board Member Nimishu Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor Uzamis. LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanio, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Uzamis. Mao kadto ato mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon kauban si Johnny Tome alang sa 1TV Newsbreak. 1TV Newsbreak. Hantud sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.